Okay, punta na tayo sa last part ng ating review today, which is about word problems. And, yan. Una natin gawin is age problem. Okay, meron lang akong tip pagdating sa mga word problems. May mga problems na kahit hindi mo alam yung normal solution, kaya mo nang diskartehan, lalo na sa age. Kasi yung age, di ba, very practical na tanong yan. Kumbaga, even sa conversation mo sa normal life, although, hindi naman siya magiging komplikado na may mga description pang, Jean is younger than this, blah, blah, blah. Kung kaya mo lang iintindihin yung mga wordings, di ba, kaya mo siya masagutan. Basta ina-analyze mo lang. Last question na ba to? Ano na lang? Siguro last 5 or last 6. Kasi may age problem, speed, work, tsaka mixture problem akong ginawa. Okay. So, anong ginagawa kapag mga ganito? Jeannie, ang suggestion ko, lagi kayong gagawa ng table. Jeannie is 6 years older than her brother, Ryan. Pero ang gagawin nyo, sulat kayo ng table. Jeannie, Ryan. Tapos, dito sa column, normally ang ginagawa ko dyan, ito yung present, ito yung future, ito yung years ago, parang ganyan. Pero depende din sa given hindi naman all the time ay binibigay lahat yan. Pero normally ganyan ko siya gagawin para hindi din nakakalito. Nasa left yung dati, nasa gitna yung now, nasa kanan yung future. Jeannie is 6 years older than her brother Ryan. So ibig sabihin, ito yung present. So si Jeannie daw ay 6 years older than her Brian. Sino yung hindi dinescribe? Si Ryan. So si Ryan gagawin ko siyang X. Okay? And then si Jeannie daw ay 6 years older than Ryan. So siya ay magiging X plus 6. Okay? O yan, may mga nakakahanap na kagad ng sagot sa inyo. And then, pero tapusin lang natin yung pagpakita ng solution. 3 years from now. So 3 years from now natin is plus 3 years. Okay? Bago ako pumunta dito sa the sum, ang gagawin ko, itong x plus 6 na to, 3 years from now, magiging x plus 6 plus 3 siya. Tama ba? Di ba kasi nag-a-add ka lang ng 3 years? And itong x na to, na ngayon, 3 years from now, magiging x plus 3 lang din siya. Tapos ang sabi, 3 years from now, yung age daw ni Jeannie, tsaka ni Ryan, ang sum nito ay 38. So ano daw yung present ages nila? Okay? So, ang mangyayari, itong x plus 6 plus 3, kapag inad ko siya sa x plus 3, dapat ang sagot is 38. Okay? Sir, ulit inutusan ako. Okay. So, anong gagawin kapag merong word problem na age? Ilagay yung characters. Tapos, ilagay yung time frame, present, future. At paminsan merong years ago. Although hindi lahat nabibigay yung data. Pero i-fill out nyo yung table. Sabi, Jeannie is 6 years older than her brother. So yung brother Ryan, iset natin as X kasi hindi siya dinescribe. Ang tip ko sa inyo, kung sino yung hindi dinescribe, yun yung gagawin yung variable, X. Tapos si Jeannie dinescribe siya. Sabi siya ay 6 years older than Ryan. So, kaya siya naging X plus 6. Okay? Tapos, 3 years from now. So, ano ba nangyayari pag 3 years from now? Eh di mag plus 3 ka lang. So, yung x plus 6, dinagdagan ko lang ng plus 3. Tapos, si Ryan, magpa plus 3 din siya, di ba? Pareho lang naman yung madadag. Hindi naman pwedeng yung isa nag-birthday, yung isa hindi. Maliban na lang kung nasa leap year ka, di ba? Na Feb 29, di ba? Tama? Oh. Okay. So, ngayon, ang sabi, 3 years from now, which is ito yung ginawa nating mga expression, ang sum nito ay magiging 38 na. So, gagawan ko na siya ng equation. X plus 6 plus 3, ito yon. X plus 3, ito yon. Dapat ang sum is 38. So, this is x plus 9 plus x plus 3. Tama? O, simplify pa. 2x plus 9, 10, 11, 12 equals 38. O, tapos anong kasunod? Yung 2x equals 38 minus 12. Tama? Lipat lang. So, 2x equals 26. Divide by 2. X is 13. So, yung x pa lang yung 13 ang hinahanap sa atin is pareho.
So, eto, nakuha na natin, 13, and then plus 6, 19. Kaya letter A. Okay? Yung iba dyan, kung tatama rin silang i-analyze to, baka pwede kayong saan kayo pwedeng matrap dyan? Age. Ang sum ng age is 38. Ang gagawin ng iba dyan, uy, hanap ako ng sum 38. Ayun, 12, 26, 38. Pwede na yan. Uy, 10, 28. Pwede na yan. Actually, yung another way to assess, tignan nyo to. 6 years older than, di ba? O di, humanap lang kayo dyan ng merong 6 na agwat. So, yung 13, 19, halimbawa, hindi nyo alam yung gagawin yung table na to, di ba? I-analyze nyo lang. Ito yung mga ways, kumbaga, para, sir, itatry ko pa rin sagutan. Si Jeannie daw mas matanda ng 6 years older. Itong letter A, tatama ba yon? Yes. So, possible answer yan. Yung letter B, tatama ba yon? Yes, possible answer yan. Yung letter C, hindi na. 26-12 eh. Diba? Ang agwat niyan, ilan na yan? 14. Yung letter D, hindi na din yan. So, automatic X na to. O, diba? May 50% chance ka na ng pagtama. Ganun lang. Okay? So, next tayo. Another age problem. Sige nga, try nyo rin to. Ramon is Jella's father. Sige, gawa natin ng table. Ramon, tsaka si Jella. Tapos, ito yung, again, gawa kayo ng table. Ito yung now. Ito yung future. Ito yung years ago. Years ago. Tapos, Ramon is Jella's father. Ramon is 35 years old. So, kapag walang sinabing time frame, normally yun yung now. So, Ramon is 35 years old. And then 3 years ago, so dito, step by step, so 3 years ago, so minus 3 itong column na to. So kung 35 siya now, ilan siya 3 years ago? 32. Tama? Anong lesson ito? Word problems. Sa'yo ko lang na-get, sir. Okay. Ayan, good job. At least, makakatulong sa review mo. Okay? So, 3 years ago, babawasan ko na itong 35, magiging 32 na. Pero, ngayon tsaka ka pupunta sa description. Noong 3 years ago daw, itong 32 na to, dito ka nagagawa ng equation. Ramon, who is 32, 3 years ago, was 4 times as old as his daughter. So, nung time na to, kung halimbawa si Jella ay X nung time na yon, yung 32 daw ay 4 times nung kay Jella. Naintindihan nyo? 3 years ago, kaya naging 32. 35 minus 3, 32. Itong 32 daw na ito ay 4 times nung kay Jella. Si Jella, sinet natin as X. So, malalaman ko na si Jella, 3 years ago, ay, anong edad niya? Anong value ng X dito? This is 8. Tama? So, 8 siya dito. Pero anong tinatanong? How old is Jella now? Di ba itong 8 na to is 3 years ago. So, ibig sabihin, para mapunta ako sa now, anong gagawin ko? Magpa-plus. Magpa-plus 3 ako. 9, 10, 11. Okay? Magpa-plus 3 tayo. Okay, wala na namang tama sa ating options. Pero ang ating sagot is 11. Okay? How old is Jella now? Walang 11. So, isasagot ko dyan 12. Pero ang tamang sagot is 11. Okay? Pag in-upload ko yung PDF nito sa group, siguro edit ko na din. May nakita na tayong dalang questions na wala yung sagot. Baka Korean siya. O kaya naman, baka si Jella ay leap year ang birthday. Paano daw naging 8? Paano daw naging 8? Sabi ni last session din, may 2 right answers. Saan ang galing yung 8? 32 divided by 4. Sir, sa group sa Tara Aral Pilipinas. Maglagay na lang tayo letter E. Letter E is 11.
This is the correct answer. Okay? Magreklamo kayo sa ano? Sa proctor pag wala yung sagot. Ano po nakasulat sa box? Ano nakasulat sa box? Age, name, tapos yung mga time frame dito. So, years ago, now, tsaka future. Ewan ko. Okay. Next tayo. Para malapit nang matapos. Work problem. Ito, madali lang tong work problem na to. It takes Randy 4 hours to paint a room. It takes Cecil 6 hours to paint the same room. How long does it take for them to paint the room together? Very common tong itong tanong na to. Paano ka nakakasulat sa reviewer? Magic. Joke na. Magic to, magic. Regine Velasquez. May formula yung mga work problems. Oh, ayan, yun lang. Nakalimutan ni Satellite. O, ito yung formula, natatandaan niyo sa work problem. Lahat ng work problem dapat kaya niyo nang masolve. Madali, ganyan lang ang mga tanungan sa work problem. Tandaan niyo, ganito lang siya. Parang together, over, sabi mo ng tauhan 1, plus, together, minsan ako ginagawa ng estudyante. Ako gumagawa ng sarili kong formula na pwede kong maintindihan. Ganyan lang siya. Ito yung oras kung kailan matatapos kapag dalawa sila over A. Let's say si person A. Together, so pareho lang to. Over yung oras ni person B equals 1. Kasi kumbaga 1 work na lang yan. Okay? So anong gagawin ko dyan? Yung together normally ina-express nila as X. So X over si Randy, ilang oras? 4 hours. So X over 4. Plus, yung together ulit, si Cecil, 6 hours. I-equate ko lang to sa 1. Ang hinahanap, kapag silang dalawa, so hinahanap lang yung value ng X. So solve nyo lang tong fraction na to, equation na to, then yun yung value ng X. Okay? So anong LCD nito? Diba 24? So multiply both sides sa 24. So 24 times X over 4 is ilan yan? 6X. Tama ba? Plus, 24 times X over 6, ano yun? 4X equals, ito namang kanan. 24 times 1 is 24. Sorry. Ang LCD mo is 12. Correct. Ginawa ko lang 24 kasi madali lang na i-times yung 4 times 6. Pero tama ka. Ang LCD, correction. Ang LCD is 12. Good catch. Tama yung sagot ni Lance. Okay? Pero ginagawa ko lang na gano'n kasi para madali na lang mag-cancel. 6x plus 4x is 10x equals 24. So 10x equals 24 divided by 10. So the answer is 2.4. Okay? Yung 24 hindi yan nanggaling sa oras sa isang araw. Hindi. Nanggaling yan sa 4 times 6. Alam nyo, ang LCD talaga is 12. So pag ginawa nating 12 yan, pareho lang dapat ang lalabas na sagot. Kaya lang, kapag natatagalan kayong humanap ng LCD, tip ko lang to, ang pwede nyo gawin is i-multiply nyo lang yung denominator, tapos dun nyo siya i-times sa both sides. Technique ko lang yun. Sige, gusto nyo pakita natin yung 12. Para para mapayapa na yung buhay nyo. Joke lang. Gawin natin, ha? Pareho lang yung lalabas na sagot. Kumbaga hindi pa siya naka-lowest term kaagad. So, x over 4 plus x over 6 equals 1. Gawin natin 12. 12 times x over 4, ano yung sagot dyan? 3x. Tama ba? 12 times x over 6, 2x. 12 times 1 is 12. So, anong sagot dito? 5x over 12. Tingnan nyo, magdi-divide pa kayo ng 12 over 5. Ano yan? 12 divided by 5. 2 times 5, 10. 2. Division of decimals lang yan. Diba? 20 divided by 5, 4. Ayun, 2.4. So, pareho din. Okay na? Naku, saan daw nakuha ang 12?
Pagtapos nito, panoorin ang... Ano yung papanoorin? Panoorin nyo yung basic math crash course. Paano nag-solve ng fractions. LCD. Nasa basic math crash course natin sa YouTube. Paano kumuha ng LCD. Ano pang another way nan? Nag-discuss na tuloy tayo ng fractions dito. Gagawin mong same yung denominator. Yun yung another way. When ulit mag-accept ng pending? Sige, check ako mamaya dun sa group. Paano pag given yung together, tas unknown yung isa? Sige, ganito. Good question. Ganyan yung tamang way pag nagsosolve kayo ng mga practice problem. Halimbawa, yan yung tanong, gumawa kayo ng what if scenario. Sige, gawin natin yung tanong ni sino yung nagtanong? Si Satellite. Pakita natin para ma-prove natin na tama lang din. Dapat iikot lang din dun yung mga numbers. So, halimbawa, ang given is, ang together nilang dalawa is, 2.4 hours, di ba? 24/10. Tapos, halimbawa, sinabi si Randy ay 4 hours. Halimbawa, si Cecil yung pinapahanap sa atin. Sige, ganyan gawan lang natin ng variation. Di yung mangyayari, 2.4 over si Randy, 4. Tama? Plus, 2.4 over si Cecil. Halimbawa, si Cecil yung gagawin nating x. Pero keep in mind na yung x dito, ang definition na niya is kay Cecil. Equals 1. Dapat, anong mapalabas nating sagot dito? Dapat yung 6 hours. So, paano ko solve yan? Anong LCD ng 4 and x? Since variable yan, gagawin kong 4x to. So, 4x times ito, magiging 2.4x. Tama ba? Plus, 4x times ito, magiging 4 times 2.4. Nagkaroon lang ng decimal. Okay lang yan. 4x times 1 is 4x. Okay? Solve. 2.4x. What is 2.4 times 4? 2.4 times 4. 4 times 4, 16. 9.6. 9.6 equals 4x. Okay? Tapos, gagawin ko dyan, 9.6 equals 4x minus 2.4x. Tignan nyo, medyo nakakatakot lang kapag may mga decimals na. Feeling ko kinakabahan na kayo, di ba? Pero huwag kayong kabahan. Basic elementary math lang naman yung decimal. Paano nyo sasagutan ang 4x minus 2.4x? Para lang kayo nagma-minus ng 4.0 minus 2.4. Tama ba? So, anong sagot niyan? 1.6. Tama? So, meron kang 9.6 equals 1.6x. Tapos, divide mo lang to. Cancel. So, ang x is 9.6 over 1.6. Sir, paano sinosolve yan? Baka i-cancel nyo yung 0.6 dyan, Mali yun. Sir, cancel 0.6 sa taas, 0.6 sa baba. Mali yun. Paano nyo isosolve ang 9.6 divided by 1.6? Di gawin yung ganito. 9.6. Nasaan yung pagsulat natin? 9.6 divide by 1.6. Paano nagdi-divide ng decimal? Again, balikan yung basic math crash course. Kung feeling nyo, mahina kayo dito. Move sa kanan, move sa kanan. So, magkakaroon ako ng 96 divided by 16. Ano ang 96 divided by 16? Yan yung 6. Okay? 96. So, 0. So, napalabas din natin yung 6 hours na nandun. Ayun, 6 hours si Cecil. Nakuha nyo ba yan? Gets ba? Gets? Sir, saan kinuha yung 24/10? Hindi, nag-backsolve lang tayo. Kasi di ba napalabas natin kanina na ang together ay 2.4 or 24/10. So gumawa tayo ng another problem na kung saan, paano ang binigay naman sa inyo is yung together, binigay yung isang tauhan, nawawala yung isang tauhan. Kaya? Nagigets nyo? Ganyan kayo mag-review ng ng math. Kapag may tinanong na, alam ito yung given, ABC, hinahanap si D. Ang gawin nyo, para ma-practice yung critical thinking, what if ang problem is, hinahanap si letter A, si B, C, D naman yung given. Which is yung parang ginawa natin dito.
Para pag napalabas nyo yung mga sagot na pare-pareho, ibig sabihin naiintindihan ko talaga siya. Okay? Kasi nga, pagdating sa exam, hindi naman pare-pareho yung tinatanong. Ibang variable naman yung nawawala. Okay? YouTube is JP Penuliar. What's the name of YouTube? Okay, sige, punta na tayo sa ilang problems na lang. 1, 2, ayan, 2 na lang. Then, na tayo, end na tayo. Last 15 minutes before 5. Quirino and alam niyo ba yung TikTok video? Quirino Station. Quirino and Santolan are 2 stations which are 320 miles apart. Pagdating sa sa mga word problem, sabi ko nga sa inyo, gumawa kayo lagi ng ng table. So pagdating sa ganito, gagawa din ako ng table. Yung galing sa Quirino at galing sa Santolan na train. Tapos kung kanina sa age, ang ginagawa natin is time frame. Yung future, now, tsaka yung years ago. Sa speed distance na problem, ang tandaan nyo naman is laging speed is equal to distance times time. Yan yung mga critical na dapat yung tandaan. Ang speed is equal to distance over time. Sir, nagsasaulo na naman akong formula. Alam nyo, ang madaling way para masaulo formula, pwede kayong maggawa ng concept ng dimensional analysis. Ina-analyze nyo yung unit. Sige, halimbawa, yung mga hindi nakakasaulo nito, ano ba ang common na unit ng speed? Ano yung common na unit ng speed na alam nyo? Diba? Kilometers per hour, tama? Kilometers per hour, diba? Kilometers per hour. Tignan nyo, ano ba ang kilometers? Distance. Ano ang R? It's a unit of time. Kaya meron kang distance over time sa formula ng speed. Ganun nyo lang siya intindihin. The same thing with meters per second. Ang meter ay unit of distance. Ang second is a unit of time. Diba? Okay? Yun lang naman. Miles per hour. Miles is distance. R is time. Yung civil service, wala akong civil service eh. Pero yun, si Teacher Laika, nagagawa yun ng mga civil service na reviewer. Although, magagamit nyo pa rin naman yung iba nating, itong mga math na review natin. Pero si Teacher Laika, puro civil service. I think may English din. Okay. Ngayon, ang another thing pagdating sa speed distance time, ganito, minsan tinatry ko din siyang i-visualize. So, halimbawa, ito si Quirino Station, di ba? Tapos nandito si Santolan Station. Sabi, 2 station siya na 320 miles apart. Tapos isipin nyo, sabi, a train starts at 7 p.m. from Quirino. So, nung 7 p.m., merong umandar na train papuntang Santolan. And then after 2 hours, merong another train mula Santolan papunta sa direksyon ng Quirino na nagta-travel naman ng 20 miles per hour. Yung isa 70 miles per hour, itong isa 20 miles per hour. Anong oras daw sila magmi-meet? Of course, yung reality nito ay wala sila sa isang reels ha. Ang magiging ending ng problem na to is nagkabanggaan. Okay? So, ang tanong is kumbaga saan sila, anong oras, kumbaga magsasalubong yung dalawa. Okay? So actually, kayang-kaya nyo din itong masagutan by visualization and naiintindihan nyo yung concept lang. So, yung trend galing Quirino, ilang oras daw? Anong speed niya? If-fill out natin tong table. Yung galing Quirino, 70 miles per hour. Tama? Yung nasa Santolan, 20 miles per hour. Okay? Tapos, ang gawin natin, yung distance nung galing sa Quirino, hindi natin alam, di ba? Sabihin na nating X yun. Tapos yung galing sa Santolan, sabihin na nating Y. Pero dapat ang magiging total nitong X and Y, tandaan nyo, ano dapat magiging total ng X and Y? Kasi parang ito yung trinavel, di ba? Halimbawa, ito yung X, ito yung Y. Ano dapat magiging total ng X and Y? Ang total ng X and Y ay dapat ilang miles? 320. So, meron na tayong equation 1. Okay? Ipapakita ko yung long solution pero again, pwede nyo itong masagutan ng mas mabilis through visualization.
Kasi kung ako sa inyo, ang another way dyan is, ano ba? Sige, dun muna tayo sa shortcut. Nung 7 p.m., 'di ba? Ang takbo nung unang tren dito na nanggaling sa Quirino Station ay ano ba? 70 miles per hour. 70 miles per hour. So pagdating ng 8 o'clock, halimbawa 8 o'clock na, nakailang takbo na siya? 70. Pagdating ng 9 o'clock, naka-70 na rin siya. Tama? 70 daw per hour. Pagdating ng 9 o'clock, another 70. Pagdating ng 4 na oras, another 70. So, nakailan na yan? Ito yung 280 na. Tapos, itong galing sa Santolan, ang takbo niya, 20 miles per hour. Tignan nyo, ilan na to? 70 times 40. 280. Diba? So, yung galing Santolan, anong oras lang to tumakbo? Anong oras to tumakbo? Yung una, 7 p.m. Pero anong oras to tatakbo? 9 Tama ba? 9 p.m. So, dun sa 9 p.m. niya to 10 p.m., 9 p.m. to 10 p.m., ilan na natakbo niya? 20. Kung halimbawa, ano yung ginawa natin dito kanina? 7, 8, 9, 10, 11. So, takbo pa siya ng isang oras pa. 11. So, may 20 ka din ulit. So, meron ka ng 280 plus 20 plus 20. Magsasum up na siya to 320. So, ang gagawin mo na, i-check mo na lang to 1 by 1 di ba? Mag-set ka ng time frame. 9, 10, 2, tsaka 4. Yan yung mga i-check mo. So, malalaman mo na dun sa 11 o'clock, magmi-meet na sila. Yun yung isang way ha. Yun yung mabilis na paraan. Okay? Pero, kung gusto niyo lang patunayan through solution, ganito siya mangyayari. Medyo mahaba lang. Kasi may equation ka. Anong formula ng time? Sabi ko sa inyo, i-complete nyo yung table. Ano yung formula ng time? Kung ang speed ay distance over time, ano naman ang time? Anong formula ng time? Distance over speed. Tama ba? Distance over speed. Okay. So, para malagyan ko tong part na to ng table, anong susulat ko dyan? Distance over speed. So, ibig sabihin, x over 70 tsaka y over 20. Tama ba? More on problem solving sa math upkat. Yes, puro word. Marami ring word problems. Okay? Tapos, anong gagawin kong next, sir, kung meron na akong ganyang equation? Nasundan nyo tong x over 70 tsaka y over 20, di ba? Yung oras nung tren na nanggaling sa Quirino, di ba nauna siya ng 2 oras? So, ibig sabihin, yung x over 70 na oras, ito ay 2 hours more than the hours spent nung nanggaling sa Santolan. So, magkakaroon ka ng y over 20 plus 2. Ito yung magiging second equation natin. Nakakuha nyo ba kung paano tayo nagkaroon ng 2 equations? So, dito napapasok yung concept ng systems of equations. Meron kang 2 equations, 2 variable. Tapos, masosolve mo na yung x and y. Pero, pag nasolve mo yung x and y, distance pa lang yun. So, later on, ikakalculate mo yung anong oras sila nagtagpo. Okay? So, sige, pakita natin paano nyo gagamitin ito para ma-solve pa rin, di ba? So, yung y is equal to 320 minus x lang din yan. Tama ba? Pag sinubstitute ko to. So, magkakaroon ako ng x over 70 is equal to 320 minus x over 20 plus 2. Ayan, medyo mahaba-haba lang, di ba? Okay? Ayan, so pag sinimplify na natin to, so ayan, nakakatamad lang isolve kasi ang haba niya, di ba? So, ang gagawin ko dyan, paano natin to papasimplihan? I-times natin siya sa,
ang gagawin ko dyan, i-times ko siya dito sa 70 times 20. 70 times 20. Okay? So, 70 times 20 times x over 70. Anong nakakancel dyan? Yung 70. So, may matitirang 20x. Tama? Okay? And then, 70 times 20, nakamultiply dito. Anong matitira? Makakancel yung 20. Na-imagine nyo ba? Numerator, denominator. Ito times ko saan? 70 times 320 minus x. Okay? Plus 70, 20 times 2. So, magiging 2 times 70 times 20. O, diba? Medyo mahaba lang. So, 20x is equal to... Bakit may plus 2? Okay. Good question. Bakit daw may plus 2 to? Sige nga, ano yung reason natin kanina? Kasi nauna ng 2 hours yung isa. Okay? So, ngayon, ang gagawin ko, 70 times 320. Ano nyo lang to, i-distribute nyo. So, 320 times 70. Yan, mahaba lang. 22,400 minus 70x. Plus, 2 times 70 times 20. Ilan yan? 2,800. Okay? And then, similar terms, lipat to sa kanan. Magkakaroon ako ng 90x is equal to 22,400 plus 2,800. Ilan yan? 25,200. Diba, divide both sides by 90. Anong value ng x natin? 280. Ayun. Nakita nyo, napalabas natin yung kaninang yung unang trend na nag-travel ng 280 miles. Pero ganyan nyo siya maipapakita kapag nag-solve kayo through the equations. Pero again since UPCAT is anyway multiple choice, pwede nyo siyang i-visualize. Kasi nga, multiple choice naman yan. Kung mas madali nyo masasagutan through that, then do it. Pero kung halimbawa hindi nyo naman ma-visualize at kaya nyo i-solve through equation, then okay pa din. Kung mabilis kayo. So, ibig sabihin nito, itong x na to, ito yung 280. Okay? Tapos, yung y, paano ko isosolve yung y? Di ba alam mo na ang x plus y ay 320. So, ano pa ang kulang mo sa 280 para magkaroon ka ng 320? Doon ang galing yung 40. Diba? Tandaan nyo, ang total kanina nito is 320. Okay? So, ngayon, masosolve na natin yung time. Ang time daw is x over 70. What is 280 over 70? Diba yun ay 4. So, ibig sabihin, 4 hours yung trinavel ng 4 hours yung trinavel ni unang tren na nanggaling sa Quirino Station. Tapos, kapag si tren naman from the Santolan, this is y over 20, which is 40 over 20, that is 2 hours. Okay? So, kung 4 hours yung trinavel, anong oras ba siya nagsimula? 7 o'clock, di ba? So, 7, 8, 9, 10, 11. Ayun. Doon natin napalabas yung 11. Nakuha? Kung paano lumabas? Klaro to Medyo mahaba. Mahaba lang siyang tignan. Pero, pwede nyo gamin yung shortcut. May nagtanong, sabi, sir, pwede mo bang ulitin yung shortcut? Sige, ganito na lang. Para ang gawin nyo lang dun sa shortcut is siguro, ang gawin nyo, halimbawa, 7 o'clock. Diba? 8 o'clock. 9. Ganito nyo siya pwedeng gawin. 10, 11. Kasi dapat may mas mahaba tayong scratch. Ang pwede nyo gawin kung shortcut is ganito. Train A. 7 p.m., 8 p.m., 9 p.m., 10 p.m., 11 p.m. Halimbawa, at 12 midnight. Tapos 1 a.m. So, kung 7 p.m. siya umalis, di ba? Ilan yung matatravel niya dito?
Ang takbo niya 70 miles per hour. So, 70 miles. Another 70 miles. Another 70 miles. Another 70 miles. Halimbawa lang, hindi nyo pa alam na 11 p.m. titigil. Nag-assume, nag-trial and error pa kayo. Ganyan. So, tandaan nyo, yung train B naman, di ba? Ang ginawa naman niya, papunta siya dito kay... Dapat ang mangyayari, yung na-travel ng train A at train B, magtototal sa 320. Pero tandaan nyo, tatakbo lang siya by 9 p.m. Tama? Kasi nga after 2 hours. Pero ang takbo niya, 20 miles lang ng 20 miles. So, anong gagawin niya? Pagdating ng 10 p.m., naka 20 pa lang siya. Pagdating ng 11, naka 20 pa lang siya. Pagdating ng 12 midnight, another 20. So, tignan nyo. Halimbawa lang, ito yung trial and error nyo. 70 plus 70 plus 70 plus 70 plus 70, ilan yan? 350. Ito, 60. 410 na yan. So, mali. Ang hinahanap natin, combination na 320. So, babalik kayo ng konti. Mali yun. Doon ako sa try ko yung 11 p.m. O, dito mo naman ihatiin. 70, 70, 70, 70. Ilan yun? 280. 20, 20, 40. Ayun, sakto. 320. 11 p.m. ang sagot. Ganun nyo pwedeng gawin kung shortcut. Okay? Gets lang. So, as long as naiintindihan nyo yung problem, na visualize nyo siya. Di ba, mas madaling i-visualize na yung mga ganyan kasi nangyayari siya sa totoong buhay, di ba? Galing sa isang istasyon, pero ina-analyze mo lang. Okay? So, meron kayong 2 options. Mag-drawing kayo ng ganyan. Di ba? Madali namang intindihin yung concept ng miles per hour. Ibig sabihin, 70 miles yung na-travel niya kada oras. O. Di ba? Ganun lang. Tapos, kung gusto nyo namang mag-solve ng equation, pwede din. Klaro tayo? Okay. 5 o'clock na, punta tayo sa final problem. Amanda mixed together 10 gallons of brand A alcohol drink and 4 gallons of brand B alcohol drink which contains 5% alcohol, blah 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 blah. Ang daming sinabi. So, ang gagawin nyo lang dito, gawa kayo ng table ulit. Tignan nyo yung pattern sa mga word problems. Lahat to ginagawa natin ng table. Brand A, brand B. Ang gawin nyo lang lagi is ganito. Ano ba? Ang mas magandang gawin is, okay, sa age problem kanina, tauhan yung nilalagay ko dito, di ba? Pag mixture, mas ganito naman yung maganda. Halimbawa, ito yung A. Halimbawa, ito yung, kumbaga, component 1. Ito yung component 2. Ito yung mixture, A plus B. Parang ganyan. Isipin nyo lang, naghahalo kayo ng dalawang alcohol. Tapos, ang gagawin nyo, ito yung concentration, na normally, ang concentration ay naka-percent. So, may pagka-chemistry lang din to pero madali lang din yan. And then, normally, ito yung volume. And ang volume mo, ano yung mga units ng volume? Gallons, cubic meter, ano pa ba? Basta yung mga cubic. Normally, volume yan, di ba? ML, liters, yan. Okay? So, ang gagawin mo lang is i-fill out mo ulit yung table. So, ngayon, sabi, ganito. Amanda mixed together 10 gallons of brand A. So, tingin muna kayo kay brand A. 10 gallons. Ano ang gallons? Volume. So, dito ko ilalagay yun. 10 gallons. And then, 4 gallons of brand B. So, si brand B, tingin dito, 4 gallons. Okay? Which contains 5% alcohol. Ayun, 5% daw si brand B. So, lalagyan ko siya ng 5%. Tapos, find the percent of alcohol in brand A. So, ito yung hinahanap. Yung X dito. Ito ginawa ko tong X kasi yun yung hinahanap ko. Percent of alcohol in brand A. Diba? Percent of alcohol in brand A if the mixture contain 13% alcohol. Yung mixture daw, which is yung A plus B, ang ending na concentration is 13%. Kaya i-fill out ko to as 13%. Tapos ito, bakante. Pero, alam mo naman, ito, basic addition. Kung meron kang 10 galon, meron kang 4 na galon, ilan ang magiging resulting na galon? 14. Tama ba? Ayan. So, ang gagawin nyo na lang dyan is, ganito lang. Ito na yung madali lang to.
imumultiply nyo lang yung concentration tsaka volume. Imumultiply nyo lang siya. So, ang gagawin ko, x times 10. So, 10x. Okay? Tapos, di ba pinag-a-add nga natin yung mixture? So, ipa-plus ko siya sa, so 10, x times 10 or 10x, okay? 5% times 4. So, 5% times 4. Ano ang katumbas ng 5% sa decimal? Ito yung dahilan kung bakit sabi ko sa inyo dapat marunong pa rin kayo ng decimal. 0.05 times 4. Tama? Equals 13% times 14. So, 13% is times 14. Okay? Kuha ba to? Okay. Ang 5% is 0.05 hindi 0.5. Tandaan nyo, pag 5%, itong percentage, ito yung pinaka-decimal niya. So, imumove mo dalawang beses pa kaliwa. 1, 2. Kaya siya naging 0.05. Okay. Basic yan. So, i-check ang basic math cash course. So, 10x is equal to, ano ang 0.05 times 4? Oh, simpleng ano lang yan, decimal. 0.05 times 4 is, ilan yon? 0.2. I hope alam yung sagot. Okay, correct. 0.2. Equals 0.13 times 14. 0.13 times 14 is... ito. Sagutin nyo ito. 1.82. Sige, palabasin nyo na yung 1.82 ha. 0.13 times 14. Pwede rin namang fraction kung gusto nyo. Wala na. Pwede din yan. Yes. Mas madali. And then, normal na ano na to? 1.82 minus 0.2. Okay? So, what is 1.82 minus 0.2? 1.82 minus 0.2 is 1.62. Divided, equals 10x. Okay? Again, sa exam, bawal calculator ha. So, kung nagkakalkyo kayo ngayon, okay, makakalusot. Pero, kailangan tiyagain yan sa exam. Pero pwede rin kayo mag-fraction kung ayaw nyo ng decimal. Up to you. So, ano mangyayari dito? 10x equals 1.62. Divide both sides by 10. Ito naman, since divide lang by 10, madali lang isolve. So, anong ginagawa pag nagdi-divide sa 10? I-move mo pa kaliwa. So, ilang 0? Isa. So, ibig sabihin yan ay 0.162. Pero, dahil ang hinahanap ay concentration in terms of percent, i-move mo, ita-times mo to sa 100. So, magiging, i-move mo to 2 decimal places to the right. 1, 2. So, ibig sabihin siya ay 16.2%. Okay? So, the final answer is 16%, which is letter C.